Kumusta ako si Otako at ito aking recap sa The Kingdom of Ruin Part 9 hanggang 11. Nakita natin na tila si Duka ay wakas na rin ay nakahanap ng solusyon. Sinabi ni Adonis na ang bayang ito ay kailangan lang ng puwang para sa 2 bilanggo kaya't oras na para sa kanila na magpunta sa Mamuda. Naglakbay ang ating magkasama sa ilang at dumating sa kanilang patok na destinasyon na may plat na tema, ang Mamuda. Kailangan nilang dumaan sa isang napakamakatang immigration gate at nagtataka si Doa kung talagang plano ni Adonis na mag-umpisa ng gulo doon. Siyempre, gusto ng ating lalaki na makipaglaban sa lahat at sa lahat ng oras, ngunit natatakot si Doa na sa isang malaking lungsod tulad nito ay maraming sundalo at sandata. Si Adonis ay labis na nasasangkot sa paghihiganti kaya't hindi niya naiintindihan ang punto niya, at nag-aalala siya na kahit siya ay hindi makakaligtas dito. Ang isang absolutong pinkar henyo ay nag-isip ng isang ideya at hinihiling kay Adonis na maglaro ng rock paper scissors. Ang talo ay kailangan gawin ng isang bagay para sa panalo. Ngunit tapos na si Adonis sa pakikinig sa babae na ito at tinanggihan niya. Patuloy siyang nagpupumilit ngunit bigla siyang tumigil nang ma-realize nilang ang Mamuda ay nilikha ng mga taong may kultura. Ang lugar ay sira-sira na rin, at nagalit si Adonis na ito ay isa na namang lugar kung saan hindi niya magagawang mag-higanti sa kahit anong bagay. Kailangan nilang huminto ng biglaan dahil may isang babae sa gitna ng daan, ngunit kailangan ni Adonis sabihan ang naibanggag na si Duka na mag-ingat. Kinakatakutan niya na ang babae na ito ay hindi na magtatagal at sinasabi ng babae na kailangan niyang magmadali. Iniisip ni Duka na siya ay tumatakas mula sa isang bagay ngunit naunawaan ni Adonis na hindi siya isang tao, kaya't sinabihan niya si Duka na lumayo mabilis hanggat maaari. Pumili si Duka na manatili na lang doon at ang babae ay isang uri ng robot. Ang makina na ito ay gumagawa ng uri ng anal ISIS at nakakita na mababa siya sa pleasure index. Isa itong napakakakaibang pangyayari, ngunit desperado ang robot na ito at desididong kailangan nitong makakuha ng kasiyahan kahit kanino pa ito manggaling. Sa swerte, binaril ni Adonis ito bago pa ito makagawa ng kung anuman at tinapos ito ng isa pang bala sa kanyang katawan na robot. Ang robot ay malungkot na natapos at ipinakita ni Adonis na ito ay isang MOA, isang mekanikal na laruan na ginawa para maging laruan ng mga tao. Ang anime na ito ay biglang nagbago ng takbo ng mas marami pang mga laruan na ito ay nagbuo ng plot sa loob ng isang gusali. Sa ating lalaki, ito ay mabuti kung siya ang mag-iimbestiga at sinabihan si Duka na maghintay na lang sa labas para sa hindi malamang kadahilanan. Gusto ni Duka na sumama sa kanya ngunit nagalit siya at sinabihan siya na tigilan ang pagkilos ng walang pahintulot para mabisita ang buong pag-unlad ng istorya. Pinapaalala niya sa kanya na iiwanan niya siya kung siya ay magiging sobrang abala at sinabihan siya na sumigaw kung kailangan niya si Adonis. Nang matyaga si Duka sa labas, takot siya nang makita niya na maraming mga malungkot na Maidabots ang nakahambalang na parang basura. Sinuri ni Adonis ang gusali gamit ang ilaw at natuklasan na talagang hindi marunong makinig si Duka dahil sinusundan niya ito. Sinikap niyang sabihin sa sarili na may magandang dahilan siya sa paglabag sa kanya at ipinaliwanag na pangako niya kay Ginoong Punch na iingatan niya si Adonis mula sa kaguluhan. Sinungaling siya sa sarili habang iniisip na hindi talaga siya iiwan ni Adonis sa isang ganitong lugar, ngunit agad siyang naalala na iniwan lang siya ng kanyang lalaki sa gitna ng mga estranghero. Kumbonsihin niya ang sarili na hindi talaga siya masasaktan ni Adonis ngunit pagkatapos ay maalala na halos siya ay iyak ng iyak sa huli. Nang biglang makita siya ni Adonis, syempre, nagalit siya. Mukhang hindi siya sineseryoso nito at nag-isip pa ito na sa paraan ay inaasar siya niya. Binigyan siya ni Duka ng isang mahabang paliwanag kung kailangan nilang magkasama. Mas ligtas ito at siya ay may dala ng kanilang mga gamit. Nakakagulat na pumayag si Adonis at sinabihan lang siya na huwag makialam. Tinuloy nila ang pag-iimbestiga at lumapit sa isang kwarto na amoy at may naririnig na tunog na maaaring magpabawal sa akin sa YouTube para sa isang kakaibang dahilan na hindi ko maiintindihan kailanman. Desidido silang pumasok sa kwarto. Sa loob, nakita nila na ang mga robot na ito ay nagbuo ng istorya kasama ang isang tao hanggang sa sila ay mamatay. Sinabi ng mga robot na nais nilang mahalin, at napagtanto ni Adonis na sila ay mayroon ng sariling pagkakakilanlan. Hindi sila makapidyo sa kanilang pagbuo ng istorya kasama ang bangkay at hindi nila maintindihan kung bakit sila nilikha. Wala siyang sagot kung bakit sila nilikha ngunit alam niya kung bakit sila kailangang wasakin. Nilipol niya ang lahat at isa sa mga robot ay malungkot na nagpasalamat sa kanya sa pagtatapos sa kanilang malungkot na buhay. Sa ibang dako ng disyerto, 2 miyembro ng isang espesyal na unit ng espionasya ay mabilis na lumapit sa isang checkpoint. Ang 2 hubad na pampuswerte na mga estudyante ay naiinis sa kahandaan ng mga sundalo at nagdesisyon na dumiretso na lang sa kanila. Pumili sila ng numerong 5 at sinabihan Siyam na maghanda. Agad na sinugod ni Limang ang karamihan ng mga sundalo, at nagtrabaho Siyam sa pagsalansan ng huling lalaki. Napag-akala ng ilang mangmang na sundalo na sila ay nakahuli sa mga batang babae, ngunit sila'y nauwi lamang sa pagiging mga bangkay sa lupa.
Tiningnan ng mga batang babae ang kanilang gawain at tinawag na kaawa-awa ang mga nagmamadaling sundalo. Naalala ni Adonis kung paano minsan sinabi ng Witch Overlord Ophelia na ipinakikita ng siyensya ang tunay na likas na kalikasan ng sangkatauhan. Sa isang mundo kung saan maaaring lumikha ng anumang laruan, inaasahan na lamang na may taong gagawa ng mga robot na bumubuo ng kwento. Natagpuan nila ang parehong tanikala na isinuot noon ni Thea sa kampo ng Rin Concentration, at ipinakita ni Adonis na ang bansang ito ay nag-aalok ng kanilang mga kababaihan kapalit ng mga robot. Sa anumang paraan, natutunan daw ni Adonis kung paano maging mekaniko sa ilang punto habang siya ay gumagawa sa isang sasakyan at ipinaliwanag na malamang na ang lungsod ng Mamuda ay nagpalit ng lahat ng kanilang mga kababaihan, lahat ng kanilang mga anak na babae at asawa, kapalit ng mga robot. Kaya't dagdag ito sa ating bida na puno ng galit at paghihiganti na may karagdagang dahilan upang kaputan ang mga tao. Siyempre, ito ay nagdulot sa pagbagsak ng bansa dahil wala ng kababaihan. Ang susunod na henerasyon ay hindi makabubuo. Ito'y tiyak na hindi lamang ang bansang ito ang bumagsak sa ganitong paraan, at nakakasuka ito sa kanya. Kinuha ng dalawa ang ilang bahagi na kinuha ni Adonis mula sa mga sasakyan at tumungo sa bantan ng mga robot. Ipinaliwanag ng henyo sa mekanikang inhinyero na ginagawa niya ang isang improvisadong EMP, ngunit walang kamalay-malay si Duca kung ano yun. Inilahad ito ni Adonis sa simpleng paraan para sa kanya at ipinaliwanag na inilalagay niya sa pahinga ang bantan ng mga robot. Si Duca ay, syempre, nababahala sa mga walang buhay na robot na nasaktan, ngunit ipinaliwanag ni Adonis na mararamdaman lang nila ang isang maliit na sindik. Ginamit niya ang kanyang summoning magic na estilo sa pagsusulat at pinabayaan si Doa na hawakan ang mga alon ng EMP na sumakop sa mga robot at nakita ni Doa ang isa sa kanila na nagpapasalamat sa kanila. Tapos na ang maruming di at natutuwa si Do na nandyan si Adonis sa kanya. Sa itaas, nakikita natin na pinagmamasdan sila ng dalawang mapanganib na schoolgirls at napagtanto nilang itong lalaki ay ang pinaka-inaasam-asam ng Rhea Empire. Siya ang kilalang witch's apprentice ngunit hindi makapaniwala ang mga chicks na siya ay isang binata lamang. Sinasabi ni 6 kay 5 na huwag baliwalain itong batang ito dahil siya ay nagbigay ng malaking gulo sa Ready Empire. Pinatay niya ang isang hindi maipaliwanag na dami ng mga mamamayan at kahit na ang elite force na ipinadala sa kanya. Sa teknikalidad, ang dalawang babaeng ito ay hindi pinahihintulutan na makipag-ugnayan sa kahit na anong may kinalaman sa mga mangkukulam, ayon sa mga sabi-sabi. Gayunpaman, ipinakita ni 6 na may isang emperador na tinatawag na Swaray na nag-uutos sa kanila na hulihin ang anumang makakatulong sa pagkontrol sa Rhea. Umaasa sila na magkakaroon sila ng gantimpala kung magtatagumpay sila sa kanilang misyon at nagtatanong kung maaari silang mabuhay sa kabisera. Mukhang mayroong espesyal na pagmamahal si Sik sa kanyang kasama at ipinaliwanag na mamumuhay siya kahit saan basta magkasama sila. Sa puntong iyon, nagpasya silang panahon na upang harapin ang Witch's Apprentice. Inutos ni number 6 kay number 5 na kunin si Adonis habang siya ay tatapos sa babae, ngunit ipinapaalala sa kanya ni 5 na siya ang mas matanda at namumuno. Gayunpaman, nakita natin na si Shiro ay nakatingin sa kanila ng parang creep at ngumingiti na tila isang ganun din. Natapos na ang pagsasalba ni Adonis at Duca sa daigdig mula sa pang-aagaw ng mga robot na nagpaplano, at handa na silang umalis. Ngunit hinarap ng dalawang number sisters na sumusunod sa kanila si Shiro. Humingi sila ng kasagutan kung sino siya, ngunit wala namang sagot ang creep sa kanila. Para sa mga batang ito, ang kawalan ng sagot ay nangangahulugan ng kaharapang kaaway, kaya agad silang sumugod. Sa plot town, nakita natin na nagtayo si Duca ng libingan para sa Medalla at sinabi sa kanila na magpahinga sa kapayapaan at maglibot sa kalangitan. Ang ating binatang si Adonis ay hindi kasing ilusyonado niya ngunit ipinaliwanag na ang pag-aalay ng pakikiramay sa kanila ay hindi magdadala ng anumang kabutihan. Ang paglikha ng libingan at dasal ay simpleng paraan ng mga buhay na tao upang mag-alaga ngunit hindi ito gagawan ng anuman pagkatapos noon. Sinamantala ito ni Adonis at ipinaliwanag na kung talagang nais niya bigyan ng pagpupugay ang Moa, kailangan niyang gawin ang pinakagusto niya, at iyon ay ang maghiganti sa buong sangkatauhan sa pamamagitan ng isang malawakang paglisan ng buhay. Medyo labis ito para sa kanya kaya't pinagkasunduan na lang nilang hindi pagkasunduan. Pagkatapos, nagdasal si Duca sa isang lapida na ginawa niya para sa mga mangkukulam, kaya iniisip ni Adonis na magiging magandang lugar ito para sa kanya upang manatiling magpakailanman. Labis niyang ini-enjoy ang pag-iyak at maraming bagay na dapat niyang daingin sa lungsod na ito. Hindi pa rin makapaniwala si Duca na sasabihin niya ang isang bagay na ganoon kasama, ngunit hindi naman sumasabay si Adonis sa anumang dahilan. Ipinaalala niya sa kanya na ang buhay ng lahat ng kanyang mga kaibigan ay natapos dahil dinala niya ang mga tao sa Moonbase. Hindi niya nga dapat gustuhin na maglakbay kasama siya at ito na ang kanyang huling pagkakataon na pag-isipan ito. Ang seryosong ito at mahigpit na sandaling ito ay naabala ng si Doa ay wala sa pakialam. Ipakita niya sa kanya na natagpuan niya ang dalawang maliit na mga laruan na tinanggihan ni Adonis, at akala niya'y natapon na niya ang mga iyon.
Ipinaliwanag ni Duco na hindi niya lang gustong sisihin siya at ayaw na rin niyang mag-away pa. Kinikilala niya na ang mga mangkukulam ay sinusubukang gamitin siya. Ang kanilang pagkamayabang sa paglikha ng mga mahiwagang bagay upang gamitin laban sa mga tao ay nagdulot sa kanila na abduct si Adonis. Sinubukan nilang hamunin siya na buhayin si Chloe kaya napagtanto niya na ito ay halos isang pagtatray laban sa kanya. Nagpa siya si Adonis na oras na nilang umalis at ipinakita na patuloy siyang nagbabago si Thea ng kaunti-kunti habang humihingi siya ng paumanhin. Pinapag-uutos niya na alisin niya ang mga maliit na mga laruan, ngunit siya ay medyo mayabang sa kanilang mga munting sarili. Nais ni Adonis na mas bihasa siya sa ibang bagay, at ibinunyag niya na marunong siyang kumanta. Hindi gaanong kapanipaniwala kay Adonis ang pagkanta niya kaya't pinakiusapan niya itong huwag gawin habang naglalakbay sila. Bigla silang nagulat nang magpakita si Shiro sa kanila sa unang pagkakataon. Ayaw na ayaw niyang masyadong maglandian ang dalawa dahil nauuhaw siya sa inggit. Agad namang napagtanto ni Adonis na kalaban si Shiro at hindi siya makapaniwala na agad na nilang natagpuan ito. Handa na si Adonis sa laban, ngunit ipinakita ni Shiro kung gaano siya kahayop sa pagwasak sa kanilang motorsiklo, at kitang-kita na niya na inalis nito ang mga kapatid na babae. Nagpakilala si Shiro bilang isang taong may malaking koneksyon sa Rhea at ibinunyag na nandoon siya para sa kanilang mga ulo. Siyempre, walang bahid ng takot si Adonis at masaya siya na natagpuan niya rin ang isang taga-Rhea na maaari niyang patayin. Sa ibang lugar, nakita natin na ang ahensya ng intelligence ang responsable sa pagtukoy kay Adonis. Binati ni Chief Char Army si Adonis sa pagbabalik niya sa planeta ngunit ipinaliwanag na inibaba niya ang pagtingin sa kakayahan ng humanity. Nakita nila ito dahil ang mga koordinada ng hindi autorisadong paglipat niya ay nasa kanilang server. Makikita natin ang team ng mga intelligence agent habang tinatawag nila ang ilang mga magnanakaw at kriminal sa buong bansa. Ayaw ni Charmy na mag-overtime kaya't sinabihan niya si Shiro na gawin itong mabilis. Napagtanto ni Adonis na malaking pagkakamali ang kanyang ginawa dahil hindi niya inaasahan na agad silang makikita. Siyempre, curious siya tungkol sa dalawang ornamentong dala ni Sher, ngunit wala namang alam si Sher kung sino sila. Ang alam lang niya, nakarating ang dalawang babae bago siya, at tila hindi lang siya ang sumusunod kay Adonis. Sila lang ay sagabal kaya't inalis niya sila. Kinakailangan ni Duco na itigil niya ang kanyang pang-aalipusta, ngunit walang kaalam-alam si Shiro kung sino siya. Hindi gusto ni Shiro ang paraan ng pag-uusap nito kaya't binalaan niya ito. Medyo sumugod si Adonis para tulungan siya sa pamamagitan ng paghila sa buhok nito at pagsampal sa gilid. Handa siyang gamitin ang kanyang paraang sulat na pampatawag ng mga nilalang, ngunit agad siyang pinigilan ni Shiro. Napakabilis ni Adonis, ngunit agad siyang kumuha ng baril. Naging walang silbi ang pagsasabog ng ilang putok dahil madaling iwasan ni Shiro ang mga ito. Patuloy si Adonis sa pagsasabog ngunit hindi niya mapatama si Shiro dahil sa kanyang kahindik-hindik na bilis ng pagtugon. Natanto ni Adonis na maaaring si Shiro ay isang cyborg. Ginamit ng ating lalaki ang kanyang mahika sa isang kakaibang paraan sa pamamagitan ng pagsasabog ng bala at paggamit ng kanyang spell para lumaki ito. Maagap na naramdaman ni Charmy kung gaano kadelikado ang atake at binalaan si Shiro na huwag itong subukan pigilan. Kalmado si Shiro habang sinasabi sa kanya na huwag mag-alala at iwasan niya ito gaya ni Neo mula sa The Matrix. Sumugod ang baliw na ito para atakihin si Adonis, kaya ginamit ni Doa ang kanyang love spell dito at tumigil si Shiro. Binalaan niya ito na ihinto ang paggalaw kung hindi ito susuko, kaya't nanatili lang itong nakatayo. Gusto ni Adonis gamitin ang pagkakataon na ito upang makakuha ng impormasyon, kaya't inuutusan niya si Thea na magtanong ng maraming bagay tungkol sa kanyang mga abilidad. Sa kasamaang palad, hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na itanong ang kahit ano dahil nagsimula ng tumawa ang baliw na ito. Labis siyang nagagalak na nakita na ginamit ni Duco ang love spell at sinabi niya na hindi katakataka na tila kamukha niya ang isang tiyak na tao. Wala namang kaalam-alam si Duco sa sinasabi nito, at ibinunyag niya na ang pinag-uusapan ay ang Reyna. Nagpapakita sa atin ang nakaraan kung paano pinahirapan si Chloe, ang minamahal niyang kasama. Sinabi ni Emperor Go sa kanya na kung hindi niya magagamit ang mahika, wala siyang silbi, ngunit hindi nais ni Adonis na maging kahalintulad sa kanya. Hangad pa rin ang kalokohang ito na maging kapaki-pakinabang, kaya't inangat niya ang isang bato na para bang may magagawa siya dito. Sa katunayan, wala siyang magagawa dito, ngunit okay lang dahil mayroon ng inihanda si Adonis. Isinusuong ng Oka ang bato, at si Adonis ay tumawag ng isang rapier sword para sa kanya. Tumawag si Adonis ng isang astig na hitsura ng armor para sa kanya, at nag-pose ang dalawa. Pinakilos ni Adonis ang espada at ipinaliwanag na ang di matitinag na mahiwagang talim ay ngayon ay makakapagtusok ng bakal. Kayang-kaya niyang sirain ang karamihan ng bagay sa pamamagitan lamang ng pag-ikot nito, ngunit nirerekomenda niya na matuto siya ng ilang batayang kasanayan sa paggamit ng espada.
Ang ating lalaki ay kasing halaga pa rin gaya noon na tumawag siya ng isang manyawal ng tagubili na kahit ang isang mangmang na bruha tulad niya ay maiintindihan. Humihingi ulit si Shiro na itigil nila ang paglandi ng labis at pinataob ang lahat ng kanyang mga kamay na robot. Nakapalibot si Arduo, kaya't wala silang ibang pagpipilian kundi subukang sirain ang bawat kamay isa-isa ng individual. Mahina ang mga kamay kaya't tiwala si Adonis na kaya nilang solusyonan ang sitwasyon. Sa kasamaang palad, tila may walang katapusang alon ng mga kamay na patuloy na nangangalabat, at naging napakarami nila. Kinakailangan ni Adonis na tulungan si Doa at napagtanto na masyadong marami ang mga kamay na ito. Pagkatapos ay binigla sila ni Shiro nang ipakita niya na ang mga kamay ay may kapangyarihan rin. Ipinadala niya ang isang grupo sa kalangitan at tinanggal ang limitasyon sa mga kamay upang madagdagan ang kanilang pinsala. Mula sa langit bumagsak ang mga pinalakas na kamay kaya ginamit ni Adonis ang isang spell na tinatawag na Great Near. Ang atake na ito ay nagpadala ng ilang mga energy ribbon na nagwasak sa ilang kamay. Maayos naman ang ginawa ng mga ribbon sa ngayon, ngunit nais ni Adonis tapusin ang labanan. Sinabi niya kay Thua na lumapit sa kanya at pinatungan sila ng enerhiya upang lumikha ng isang espesyal na bersyon na tinatawag niyang The Cannonball. Impresado si Shiro sa malaking bola ng enerhiya na ito, ngunit takot na takot si Charmy rito at binalaan si Shiro na huwag itong palapitin. Wala itong takot kaya't gumamit ito ng abilidad na tinatawag na Hummingbird Castle. Bumalik ang lahat ng kamay sa kanyang katawan, at ginamit niya ang mga ito bilang thrusters. Ginamit niya ang maximum output nila at nagtagumpay pigilin ang malaking bola ni Adonis sa kanyang landas. Naitulak pabalik si Shiro ng kaunti, ngunit sobrang tuwang-tuwa ito nang lubos na huminto ang bola. Subalit sa kasamaang palad para sa kanya, bahagi lang pala ito ng plano ni Adonis dahil naghandang umatake. Nagtagumpay si Shiro na itulak siya sa tamang oras at sinabihan si Adonis na nilagpasan niya ang kanyang tansya. Ibinunyag ni Adonis na siya pa pala ang tunay na hindi naaasahan, at biglang lumitaw si Doa mula sa likod niya. Sinabihan ni Adonis na ipakita sa mga tao ang The Witch's Vengeance, kaya isinaksak ni Duka ang kanyang espada sa mga binti ni Shiro. Satisfied si Adonis, ngunit wala namang galos si Shiro. Sinabi niya kay Duka na dapat sana'y tinamaan niya ang kanyang ulo o mas mainam pa, ang kanyang puso. Kaya nagmadali si Adonis upang iligtas siya. Nagiging masama ang sitwasyon para sa kanila nang ipadala silang pareho ni Shiro na lumilipad sa isang malakas na suntok. Napakasama ng kalagayan ni Duka sa isang suntok lang, at sinabi ni Shiro sa kanya na sinira niya ang sorpresa niya. Binigyan niya ng pagkilala ang kanilang perpektong koordinasyon ngunit sinabi na hindi ito sapat. Sa kasamaang palad para sa taong ito, muling inilaan niya sila sa kanilang pagkakasala dahil nahuli siya ng mga energy ribbon mula noon. Sinabihan ni Adonis ang taong ito na huwag na lang magmakaawa para sa kanyang buhay dahil hindi siya ang tipo na magpakita ng awa. Simula nang saksakin ni Adonis ng kamay ang kalaban, ngunit hindi pa tapos ang laban nang hawakan si Adonis ng ilang kamay ni Shiro. Ipinapit ng mga kamay si Adonis sa pader, na masama dahil kung hindi siya magpapatuloy sa pagsusulat, mawawala ang kanyang spell. Hiniling ni Adonis na pakawalan siya, ngunit sinabi ni Shiro na siya muna ang magpapakawala. Napagtanto ni Duka kung paano nagkakagulo ang lahat at inuulit sa sarili na hindi niya papayagan si Adonis na mamatay. Sinabi niya sa kanyang sarili na tigilan ang pag-aalinlangan at handa na siyang gumawa ng isang makabuluhang bagay. Naghahanda si Shiro ngunit sinabi ni Adonis sa kanya na mag-ingat at umiwas. Sa kasamaang palad, napakabagal ng reaksyon ni DOOA sa buong universo, kaya't isang kamay ni Shiro ang humawak sa kanya. Duka ay inangat papunta sa langit. At naiinis si Adonis sa kung paano palaging kailangang iligtas siya. Ito ang nagbigay inspirasyon sa ating lalaki na pumilit ng higit pa, ngunit ibinunyag ni Shiro na mayroon pa siyang mga kamay na naghihintay at hinawakan si Adonis sa lupa. Lubos na malayo ang pen ni Adonis, kaya't madaling nakawala si Shiro mula sa mga energy ribbon. Hindi maaaring maging mas masama pa, yamang si Adonis ay natapilok, ang paggamit kay Thea ay lalong bumaba, at si Shiro ay lubusang malaya. Nagulantang si Adonis nang maunawaan kung ano ang plano ni Shiro na gagawin. Nagparamdam si Shiro sa kanyang mga robot hands na gusto niyang itutok ang mga daliri sa mga mata ni Doa. Naghahanda ang mga kamay para sa nakakatakot na atake, kaya sinubukan ni Adonis na sabihan siya na huminto. Alam ni Doa kung ano ang darating at walang paraan para makalabas, kaya't nagpapasalamat siya kay Adonis para sa lahat. Walang paraan para sa kanya na makabawi mula sa ganoong atake, kaya't muli siyang nagpasalamat kay Adonis sa pagtitiyagang manatili sa kanyang tabi sa buong panahong ito. Sa isang flashback, ipinapakita ang lahat ng oras na nila na magkasama sa buong paglalakbay na ito. Isang hangad na lang ang meron si Duka ngayon, at iyon ay nasana ay mas marami pa silang natatanaw na mga tanawin. Hindi gaanong nag-aalala si Shiro at sinabi sa kanya na ito na ang huling pagkakataon na makikita niya ang anuman. Nag-aalala si Adonis, pero walang pag-asa na makalaya.
Tumingin si Duko sa kanya sa huling pagkakataon, at desperadong sinubukan ni Adonis na tawagin siya, ngunit sa puntong ito, hindi na siya nakakarinig ng anuman. Tanging umiiyak na lang si Duko ngayon, at tumagos ang mga robot sa kanyang mga mata. Sumigaw si Duko sa sobrang sakit mula sa lahat ng masasamang pagbubuska, at tanging nanunood na lang si Adonis sa takot. Puno ng galit ang kanyang buong katawan, at naalala niya kung paano pinatay si Chloe ng mabruto. Tunay nga namang masama si Shiro at nagtataka kung mayroon bang deja vu si Adonis. Mas lalo pang nagalit si Adonis at sinabihan si Shiro na itigil ang pambabastos sa kanya. Nagtanggal siya ng kanyang armadura na nagbigay daan sa kanya na pansamantalang makalaya, at pinalaya ni Shiro si Doa, dala ang kanyang mga mata. Nagmadali si Adonis sa kanyang tabi, ngunit sa kasamaang palad, wala ng mata si Doa para makita siya. Nagdudugo siya ng labis, at hindi na siya tatagal kung magpapatuloy ito. Baka nawala na rin ang isip ni Duka kasabay ng kanyang mga mata habang sinasabi na okay siya kay Adonis. Sumusubok ng mabuti si Adonis na hanapin ang paraan para pigilan ang pagdugo, ngunit sinabi na lang ni Duka na tumakbo siya at hahabol siya sa kanya mamaya, na alam niyang walang tsansa na mahabol siya dahil hindi na niya nakikita. Sinabihan siya ni Adonis na tumigil na lang. Biglang nakialam si Shiro para ipagpatuloy ang pagpapakita ng kasamaan niya sa pagpapakita na may mga mata siya ni Doa. Tumawa itong parang isang siraulong tao, pero hindi na interesado si Adonis sa pabirong ito. Hiniling niya kay Shiro na ibalik ang mga ito, pero nagsimulang maglaro si Shiro sa mga ito sa halip. Gusto nitong tumawa si Adonis kasama niya, ngunit nagalit ito nang tanggihan siya ni Adonis. Sinira ni Shiro ang kanyang mga mata at sinabihan si Adonis na lumapit sa kanya para laruin din ang kanyang mga itlog. Ibinuwal ni Adonis ang kanyang quill, ngunit napagtanto ni Shiro na ito'y ikinawala. Ipinaalam ni Adana ang ilang kanyang mga kasanayan sa labanan sa kamay habang pinapalo si Shiro sa pader. Nagtatanong si Adonis kung siya pa rin ba ang dating siya at kung mayroon nga bang nagbago. Kinuha niya ang kanyang quill upang protektahan si Oroka. Ngunit si Shiro ay nagpapadala na ng kanyang mga rub at mga kamay. Nagpapaalala si Adonis sa kanyang sarili na siya ay ang alagad ng isang dakilang mangkukulam at gumagamit ng isang anting-anting na nagpapadala ng mga kamay mismo kay Shiro. Siyempre, madaling nakatakas si Shiro, ngunit napagtanto niya na ang kanyang inaasahang biktima ay nawala na sa isang gusali. Napagtanto ni Adonis na ang gagawin niya ay lubhang bastos ngunit walang ibang pagpipilian. Sinasabi niya kay Duko na masasakit ito kaya't kailangan niyang maging matatag. Wala naman talaga siyang kaalaman si Doa kung ano ang gagawin niya, ngunit nagtitiwala siya sa kanyang buhay. Kailangan ni Adonis itigil ang pagdurugo kaya ginamit niya ang mga jet mula sa isa sa mga kamay upang sunugin ang kanyang mga mata. Ang labis na masakit na proseso ay mabilis na natapos, at nagpasalamat at humingi ng tawad si Duka kay Adonis. Lumulubog pa ng lalim si Duka sa kalungkutan habang iniisip kung ano ang buhay kung sila ay namuhay ng karaniwan at nakakapang-boring na buhay. Pwede silang pumasok ng eskwela ng magkasama at mag-enjoy ng normal na sandali. Nagtataka siya kung saan nagkamali at nag-aalala si Adonis nang isipin niyang namatay siya. Swerte na lang at humihinga pa rin siya. Ngunit na-trigger ang salita niya sa galit si Adonis. Sinasabi rin ito dati ni Chloe tungkol sa pagsasamantala ng normal na buhay, kaya napagtanto ni Adonis na hindi niya maprotektahan ang isang babae. Hindi maganda ang pakiramdam ni Adonis dito, at inihahanda niya ang kanyang quill. Sa labas, hinahanap ni Shiro ang kanyang biktima ngunit nagulat nang magtawag si Adonis ng kanyang malaking elemento. Naaaliw si Shiro, at sinabi sa kanya na ito ang parehong malaking elemento na ginamit ni Adonis upang atakihin ang kabisera. Kaya kailangan ni Shiro na gawin ang lahat upang hindi siya tamaan. Galit na sinabi ni Adonis kay Shiro na tawagin ang kanyang minamahal na reyna upang gawin itong bulag. Ang bayad sa kabayaran. Siyempre, ito ay nagpagalit kay Shiro dahil hindi niya hahayaan na ang kanyang reyna ay matulad kay Duka. Nagpadala siya ng kanyang mga kamay, ngunit tinawag ni Adonis na tanga itong kuneho nang hindi maintindihan, at sinabihan siya na tumahimik. Nakatakas si Adonis sa mga kamay, ngunit marami na ito at sinira na ang kanyang malaking elemento. Patay. Tinulak si Adonis pabalik, at hindi talaga na-impress si Cairo. Marami ang kinakausap ng kanyang inaasahang biktima, pero hindi siya makasunod. Nag-arma si Adonis ng kanyang isang braso upang magbigay ng malakas na suntok, ngunit naagapan lang ito ni Shiro. Tinalo ni Adonis sa sunod-sunod na mga pag-atake, at naisip kung siya pa rin ba ang dating tao at kung mayroon nga bang nagbago. Kinuha niya ang kanyang quill upang protektahan si Thea. Sinabi ni Shiro na may kahinaan ng magic ni Adonis. May pagitan sa pagsusulat at pagsasagawa, ito'y halos pseudo-magic, kaya dapat niyang sisihin ang kanyang sarili sa pagiging tao. Mali ang pagbasa ni Adonis sa sitwasyon at hiniling na ayusin ni Shiro ang mga mata ni Thea. Nagbuo si Shiro ng malaking kamay habang tinatanggihan ang mga hiling ni Adonis, at pumunta siya para durugan siya sa ilalim.
Naglalaro si Duko ng Marco Polo kasama si Adonis, ngunit hindi siya sumagot. Napagtanto niya na wala siyang tsansa na makahanap ng kanya at nagsimulang mawalan ng pag-asa. Bigla niyang narinig ang boses ni Adonis na tumatawag sa kanya, ngunit siya'y naging si Shiro lang pala. Masakit ang ginawa niya sa kanila. Kaya sinubukan ni Adonis sabihin kay Doa na tumakas. Itinapon siya ni Shiro sa gilid at tinusok ni Adonis ng metal na tangkay. Nagdagdag pa si Shiro ng hirap sa pamamagitan ng pagsasapak sa kanya ng kanyang mga robot na kamay, at nagtataka si Duka kung ano ang nangyayari. Kabilang na rin siyang nagdusa mula sa lahat ng sigaw na narinig niya na nasasaktan si Adonis, kaya't inumamaw niya si Shiro na huminto. Nagbigay pansin si Shiro at pinatigil siya. Ipinakilala niya na pareho ang boses niya sa kanyang reyna at nagpapakagusto iyon sa kanya. Sinabi niya na sa di inaasahang pagkakataon nakilala niya ang reyna ngunit agad siyang naging alipin ng pag-ibig. Iniisip kung alam ni Doa kung ano ang nararamdaman niya, ngunit sa huli ay napagtanto na hindi mahalaga kung ano ang iniisip nito. Narating na ang kanyang kapalaran at hindi na kailangan ng mundo ng dalawang parehong mangkukulam. Bigla niyang tinawag itong biro ng ensemble verse, sinasabi niya na ang kamatayan ni Adonis ay nakatakdang mangyari, ngunit wala siyang ideya si Doa kung ano ang pinagsasabi ng taong ito. Sinusubukan niya itong paalalahanan na ang mga mangkukulam ang tunay na kalaban ng mga tao at sinasabi niya na itigil ang pagsasakit kay Adonis. Alam ni Duka kung paano ni Adonis sinira ang kabisera ngunit tinuro niya na iyon ay nangyari dahil sa pagsisimulan ng mga tao sa mga mangkukulam. Gusto na ni Duka na itigil ang pag-aaway at gusto niyang maniwala na hindi ang paghihiganti ang lahat. Marami na ang nagbago ngayon kaya't hindi siya sigurado kung dapat ba patawarin ang mga tao pagkatapos ng lahat ng ginawa nila sa kanya. Hindi na siya makapaniwala na mali ang paghihiganti. Nagsisimula ng magising si Adonis ngunit para lang makita si Shiro na nagpapakilala ng mukha ni Doa sa kalsada ayaw na ni Shiro makinig sa kanyang mga pahayag, at gusto lang niya kunin ang ulo ni Adonis. Sinubukan ni Duka sabihin sa kanya na huminto, ngunit syempre, walang silbi. Mukhang may ideya si Adonis at sinabi niya kay Duka na ay bihag ang kanyang love spell sa kanya. Pagbibigyan niya siyang gumalaw ng kanyang katawan dahil magiging parang tanging tala lamang siya sa puntong iyon. Ayaw ni Duka gawin iyon sa kanya, ngunit ipinaliwanag ni Adonis na iyon lang ang paraan para mabuhay sila. Pinalunok ni Shiro si Duka at ipinaliwanag na dapat nang sumuko na sila. Nakiusap si Adonis kay Duka na gawin na lang ito, ngunit handa na si Shiro na umpisahan ang pagputol ng ulo. Sa wakas, nakahanap na ng lakas si Duka para labanan ito at humingi ng paumanhin kay Adonis dahil kailangan niyang gamitin ang kanyang mahika sa kanya ng ganito. Nanalangin siya ng kapatawaran kay Chloe, at biglang sumabog ang napakalaking lakas mula sa katawan ni Adonis. Hindi maintindihan ni Shiro kung paano nakakuha ng ganitong lakas si Adonis, ngunit hindi nagtagal ang kanyang pagkabigla dahil halos itinulak na ni Adonis ang kanyang kamao sa bungo ni Shiro. Sumabog si Shiro, at bumalot ng mahika ang katawan ni Adonis. Isang pagtingin sa nakaraan, nakita niya kung paano inapi ng ibang mga bruha si Duka dahil sa kanyang mahika. Pinapayagan itong kontrolin ang mga tao, ngunit hindi maintindihan ng ibang mga bruha kung bakit may gustong kontrolin ang mga tao. Iniisip nila na kadiri ito at sinabihan siya na itago ang kanyang mahika sa kanila. Sinabihan din siyang huwag sabihin sa mga tao tungkol sa kanyang mahika dahil ayaw nilang isipin ng mga tao na lahat sila ay tulad niya. Nakita natin na si Doa ay palaging sumusunod lang sa iba sa buong buhay niya at sumasang-ayon na lamang at humingi ng paumanhin sa kanila. Pati ang pinuno ng mga bruha ay tinawag ang kanyang mahika na di maayos, hindi angkop, at marumi. Sinabi niya na ito'y sobrang bastos kaya't hindi nila gustong malaman ng iba ang tungkol dito. Ito ang nagdulot kay Duka na desperadong gustong maging mabuting bruha. Sa wakas, ginaisang siya ni Adana sa realidad. Ngayon ay nauunawaan na niya kung bakit siya palaging desperado na maging malinis. Patuloy na. Umaagos ang mahika mula sa katawan niya, at tinakpan niya si Duka. Ipinaliwanag niya na sobra siyang nag-aalala sa lahat at sinabihan siyang huwag nang pigilin ang sarili. Gusto ni Adonis na gamitin siya ni Duka ng walang hadlang. Tinawag niya itong tanga at sinabihan na huwag mag-alala dahil hindi siya talaga may in love sa kanya. Kitang-kita na siya ay nasa ilalim ng kanyang mahika, ngunit pumayag si Duka na sundin ang sinabi niya. May isang mahikang korona na biglang lumitaw sa kanyang ulo, at ginamit niya ang isang spell na tinatawag na love spell Nightfall. Ipinaliwanag niya na ngayon ay lalele na ang kilos ni Adonis mula sa mga hadlang ng grabidad. Walang makakapigil sa kanya, at naghilom na ang kanyang mga sugat, hindi nabasag ang kanyang mga buto, at walang hanggan ang kanyang mahika. Ang kanyang mga salita ay naging totoo, at biglang bumalik ang pluma ni Adonis. Hindi makapaniwala si Shiro sa kanyang nakikita dahil walang kaalam-alam na ang isang love spell ay magagawa ang lahat ng iyon. Sinasabi ni Duka na walang makakatalo kay Adonis ngayon, kaya napagtanto ni Shio kung gaano kalaki ang panganib sa kanya. Sinubukan niyang lumayo, ngunit nilikha ni Adonis ang isang napakalaking energy blade na nagdulot ng malubhang pinsala kay Shiro at sa kanilang paligid.
Kitang-kita pa rin na nasa ilalim ng mahika si Adonis dahil sinasabi niya na gagawin niya ang lahat ng ninanais ng kanyang reyna. Salamat sa panunood ng aking buod.